God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Hi everyone, this is Baljamin and this is Life and Grace. Napapansin niyo po na kayo po ay nakakapanood ng programang ito ng alas 6 diyan po sa Pilipinas and alas 8 po dito sa Melbourne. Kung natatandaan niyo po ay napansin niyo ay sinabi ko po nung mga nakaraan na ito po ay dahil sa changes ng time because kami po ay pumasok. Hindi po kami pumasok, kami po ay lumabas or natapos na po itong daylight saving time dito po sa Australia kung kaya po bumabalik na lamang sa 2 oras ang diferensya ng Australia sa Pilipinas pagdating po sa time. I stand corrected po doon. So tayo po ay nagpapatuloy. We are so excited because we are 2 episodes away from completing our book study. Ito pong sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia na sinabi po nating his strongest teaching on the subject of grace. So tayo po ngayon ay magpatuloy. Napag-usapan po natin ang patungkol sa bearing the burden of each other. Na tayo daw po ay magpasa na ng dalahin ng bawat isa. Yung pagpasan ng dalahin ng iba, ito po yung pinag-usapan natin. Ngunit tayo rin po ay napalalahanan na mayroon din tayong sariling pasanin o sariling responsibilidad na dapat nating magampanan. Na tayo po ay magbibigay sulit sa Panginoon pagharap natin sa Kanya pagdating ng araw. So, magkaiba po yung topic na habang nabubuhay po tayo dito ay nagtutulungan po tayo. We lift up each other's burden. Ito po yung pakikipagtulungan natin. Subalit, meron din po tayong kani-kaniyang responsibilidad. Ang atin pong relationship sa Panginoon ay atin at atin lamang. Hindi niyo po ito po pwedeng ipasa sa asawa ninyo, sa anak ninyo, sa kapatid ninyo, or sa kapatiran ninyo kay Kristo. Ang relationship mo sa Panginoon ay pangunahin mong responsibilidad at ito ay sa iyo at sa iyo lamang. Akin at akin lamang po ito. So, pinag-usapan po natin ang mga bagay na ito at pagkatapos po nito, Paul began to relate on how that those who are taught the word, yung pong mga natuturuan sa salita ng Diyos, should help bear the burdens of those who taught them the word. Yung pong mga natuturuan sa salita ng Diyos, yung pong mga natuturuan ay dapat makipagtulungan na maibsan ang dinadala naman po ang dalahin ng mga nagtuturo po sa kanila ng salita ng Diyos. We have concluded that as we help in material ways sa mga tagapagturo ng salita ng Diyos, we are participating in the Lord's work by helping it continue. Kung natatandaan niyo po, ganito ang naging ugali ng mga taga-Pilipos patungkol sa ministeryo ni Pablo sa pagdadala niya ng mabuting balita ng kaligtasan kahit saan man siya pumunta. Kaya naman po, maging hanggang ngayon sa atin pong kapanahunan, ang ebanghelyo ng kaligtasan ay nakarating sa atin at patuloy pong naipapahayag. At salamat sa Panginoon dito. Purihin ang Diyos sa inyong tapat na pagbibigay, maging ang atin pong programang ito na Life and Grace ay mayroon pong mga faithful partners na dahil po sa inyo, kilala niyo po kung sino kayo, dahil po sa inyo kaya nakakapagpatuloy ang salita ng Diyos na maituro natin at maipahayag natin at mas makarating sa mas malawak at mas malayong kapanaanan. Kilala po ninyo kung sino po kayo, ang tinutukoy ko at lalo namang kilala po kayo ng Diyos. And again, maraming salamat po sa inyong buhay, sa inyong pagtataga at sa inyong pagtatanim at pagbubuhat ng mga paasanin upang ang salita ng Diyos ay patuloy nating maipahayag ng mas malawak at mas malinaw at mas epektibo. Si Apostol Pablo po ay nagsumulat sa mga taga-Pilipos at dito po sa Pilipos Kapitulo 4, talatang 14 ay ganito po ang sinabi niya sa kanyang mga taga-suporta sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Ang sabi niya po, at buhat sa hindi nauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, I am saying this same thing sa inyo po.
na kayong mga sumusubaybay at kayo pong mga tumatangkilik at sumusuporta financially sa programang ito na mula po sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, siya ang tutugon sa inyong pangangailangan at magbibigay sa inyong pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So magpatuloy po tayo. Galatia Kapitulo 6, talatang 7. Huwag ninyong hayaan kayo ay mailigaw. Hindi mo maaaring libakin ng Diyos sapagkat anuman ang ihasik ng isang tao, iyon din ang kaniyang aanihin. Alam niyo po itong verse na ito ay maganda at ang sabi po sa Filipino Standard Version ng verse 7 ay ganito po, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaaring hamakin. Sapagkat kung ano ang itinanim ng tao ay siya rin niyang aanihin. Ngayon po, dito si Pablo ay sinasabi niya na huwag kayong padaya. Do not be deceived, ang sabi po sa Ingles. Ang Diyos ay hindi maaaring hamakin. In the English word po, ang sabi po doon, God is not mocked. And the word mock in the American Heritage Dictionary po ay na-define as to treat with ridicule or contempt. In the Greek language po, it literally means to turn up the nose at. Alam niyo po, these words are related to rejecting and refusing something. When you do not accept something because you do not think it is good enough for you, ito po yung ibig sabihin nito. But in context, Paul was speaking about supporting ministers, di po ba? At yung hindi nakakasunod sa instruction ng Panginoon about giving back financially to those who instruct them in the Word of God are simply mocking God. Yun po yung ibig sabihin. Namamak natin ng Panginoon. Hinahamak nila ang Diyos and He will not allow it. Sa huling parte po ng verse na ito, ang sinabi ni Pablo ay sapagkat kung ano ang itinanim ng tao ay siya rin niyang aanihin. There is a spiritual law that all reap what they sow. Ito pong topic nito ay kinover namin at pinag-aralan namin dito sa Melbourne, Australia. Nag-conduct po kami ng series study about spiritual law at pinag-usapan po namin itong the spiritual law of sowing and reaping. At alam niyo po, those who fail to sow finances in the gospel will fail to reap finances in their personal lives. Totoo po ito, kasi ito yung sabi ng Bible, kung anong tinanim mo, aanihin mo. Kung wala kang tinanim, then wala ka ding aanihin. Those who give liberally will receive liberally. Ito po yun. Kung paano ka rin nagtanim, then ganun ka rin aani. Kung nagtanim ka ng marami, then aani ka ng marami. You don't expect to plant ng isang seed and then aani ka ng maraming puno. Maaaring in times kapag ka nakuha mo uli yung bunga ng seed. But hindi po ganon. Ang katotohanan ito ay applicable din hindi lamang sa mga nagsusuporta sa mga ministers, but also to the ministers themselves na kagaya po namin. Ang katotohanan ito ay applicable hindi lamang sa mga nagsusuporta sa ministers, but also to the ministers themselves. Applicable po ito sa amin. And kung hindi rin kami magtatanim, then hindi rin po kami aani. Wala pong exception dito. Those who give up their time and effort to share the Word of God with others will reap a financial harvest from their ministries. Gayunpaman, itong law of sowing and reaping applies to much more than just finances. Kung gusto mong magkaroon ka ng kaibigan, dapat maging friendly ka para magkaroon ka ng kaibigan. Nagtatanim ka po sa relationship. If we want life and peace, we must think on things that produces life and peace. Ano man po ang ating kailangan ay pwede nating matanggap sa pagbibigay ng kapareho nito sa iba. Kasi po, pag tinanim natin, inaani natin eh. So kung meron tayong pangailangan, then magtanim tayo para umani tayo noong kaparehong yun. Sabi nga po, if you have a need, plant a seed. Whatever we need can be acquired through giving those same things to others. Alam niyo po, one testimony that we have received from one of our attendees sa amin pong online Bible study dito po sa Melbourne ay yung po may pamagat na How to Live in God's Best ay patungkol po sa kung paano niya
pinaniwalaan ang pangako ng Diyos dito po sa Proverbs chapter 10 verse 22. Nang sabi po dito ay, "The blessing of the Lord will make you rich and He adds no sorrow with it." Hinawakan niya po ito at nangarap po siyang magkaroon ng sasakyan at ibinigay ng Panginoon ang sasakyan. Pero ganito po ang kanyang pagkakasabi. Sabi niya po sa sulat, and I will quote his letter, sabi niya po dito on, "I meditated on this verse, and as we study this verse, the words, 'no sorrow,' really struck me." Sabi ko kay Lord, "Lord, gusto ko pong magkaroon ng sasakyan na walang sorrow." Kung brand new po, yung walang interest, pero installment. At kung second hand naman po, yung hindi sirain, basta Lord, ayaw ko ng may sorrow. So, nag-aral po siyang mag-drive dahil hindi pa siya marunong mag-drive. Sabi niya, paano ako bibigyan ni Lord ng sasakyan kung hindi ako marunong mag-drive? Marami pong nag-advise sa kanya na kumuha siya ng kotse o ng car loan dahil kaya naman niya po itong bayaran. Yun nga lang, malaki ang interest at naniniwala siyang hindi ito ang God's best. Dagdag niya sa kanyang sulat, "Weeks passed and I am already rejoicing." Pumupunta ako sa aming garahe at nagpapasalamat ako kay Lord dahil alam kong may ipapark na ako doon. I cannot see it yet with my eyes, but I already saw it in my heart. I also acted out my faith by sowing to two people na alam kong nangangailangan ng payment pang monthly amortization ng kotse. So I know where sa ibang tao ang magbigay ako ng car amortization sa ibang tao. Tapos ako mismo, wala namang sariling sasakyan. But I have learned that this is how the kingdom of God works. And I did not give a seed that time just so I could reap. I gave because I trust God. I knew that when I put other people first, He will take care of me. And I just really want to be a blessing to these two people. And then po, na-share niya po sa kanyang ninong at ninang over lunch date nila ang desire niya na magkaroon ng sasakyan. At na-share niya rin ang Proverbs chapter 10 verse 22 na kanyang pinaniniwalaan na walang sorrow ang blessing ng Panginoon. And then to make the story short, after ilang araw, binayaran ng cast ng ninong at ninang niya yung car at model na gusto niya at pinapunta siya sa dealership for pick up ng kotse niya na nakapangalan na sa kanya. At ang sabi sa kanya ng kanyang ninong at ninang ay tatanggapin nila kung ano lang ang kaya niyang bayaran monthly. No pressure. Nakadiscount pa po sila ng 55,000 pesos. Now, praise God! What a great testimony on reaping what you sow. At totoo po ang salita ng Diyos na kung ano ang itinanim natin, ito po ay aanihin natin. Subalit isa pa pong importanteng nating maalala kung papaano ang natural seed ay hindi makapagbubunga kaagad overnight. Ay ganoon din naman po ang spiritual seed. It takes time to produce after their own kind. Hindi naman natin kailangan na hintayin ng time na mangangailangan tayo, then saka tayo mag-start magso ng seeds. We have to do that in advance because there is a period of time between seed time and harvest. Kailangan po ng paghihintay. Ituloy po natin, Galatia Kapitulo 6, talatang 8. Ang naghahasik sa kanyang laman ay mag-aani ng kabulukang mula sa laman. Ngunit ang naghahasik sa espiritu ay mag-aani ng buhay ng walang hanggan. Nais kong mapansin nyo kung ano ang hindi sinabi ng verse na ito. Hindi sinabi dito na kapag nagtanim tayo ng laman ay aani po tayo ng korupsyon, ng parusa mula sa Diyos. It says we reap corruption of or from the flesh. There are just natural consequences po na associated with our actions. Kung magtatanim tayo sa laman in the natural realm, we will just naturally reap corruption. Mabubulok po ito or masisira po ito because things just naturally decay in this fallen world. We can't sow seed in a neighbor's garden and reap in our gardens. Katulad din ng kung paano hindi pwedeng magtanim tayo sa laman at aani tayo sa espiritu. Aani tayo sa realm
o sa aspeto ng ating pinagtaniman. This is not only describing total failure. Kasama po dito yung mabubuting bagay such as houses, bahay, kotse, damit, things that all decay. Ang ating pong mga ginagawa at pagkilos ay paraan kung paano tayo nakakapagtanim. Yung mga kumikilos ng ayon sa Espiritu ng Diyos, ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos, ay nakakapagtanim sa Espiritu. And those who conduct their actions independently of the Spirit of God, hiwalay po sa sinasabi ng salita ng Diyos, are sowing to the flesh. Alam niyo po, maraming mabubuting tao ang hindi nakakaunawa na ang depression na kanilang nararanasan, ang discouragement na kanilang nararanasan, ay harvest of their good but not God-controlled lives. Minsan mabuti po yung kanilang ginagawa pero hindi po ito ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos, and therefore, kahit po yung depression or discouragement ay kanilang nararanasan. Mabubuting gawa po, pero hindi pinangungunahan ng Diyos. Importante po to na tayo po ay lumakad ayon sa pangunguna ng Espiritu. Pansinin niyo po itong mga Pariseyo na kung mabuhay ay mataas na antas na kabanalan. Mabubuti po yung ginagawa nila, nagbibigay sila sa mga nangangailangan. And yet, ang mga gawa nilang ito ay nagtatanim pa rin sila sa laman kasi hindi po ito ang sinasabi ng Espiritu. Tandaan nyo, gusto kong maintindihan ninyo na tayo po ay pinangungunahan sa ating puso ng Espiritu ng Diyos. Kapag ito ay ginagawa lang natin ayon sa sarili nating kagustuhan, although mabuti yung gagawin natin, hindi pa rin po ito directed ng banal na Espiritu. And that is why itong mga Pariseyo na ito, they have reaped the corruption that this verse promises. At kahit na importante ang atin pong mga ginagawa at pagkilos, ito ay resulta lamang ng ating pag-iisip. Paano po ba tayo mag-isip? Okay? Paano ba tayo mag-isip sa ating sarili? Actions are conceived in our thoughts. So if we want to control our actions, we must first control our thoughts. Ituloy po natin, Galatia Kapitulo 6, talatang 9. Ngunit kung tayo ay gumagawa ng mabuti, hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Ito ay sapagkat tayo ay aani kung hindi tayo manlulupaypay sa pagdating ng takdang panahon. Ang sabi po ng isang Tagalog translation ay ganito, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Sa English word, sa English version po ng New King James Version ay ganito po, and let us not be weary in doing well, for in due season we shall reap if we faint not. Ang pagkapagod po ay nangyayari sa pagdaan ng panahon. Wala po napapagod ng biglaan. Yung nag-umpisa pa lang, pagod na agad. Hindi po. Napapagod tayo sa patuloy nating paggawa at sa paglipas ng panahon. So si Apostol Pablo po dito was giving an exhortation because this law of sowing and reaping takes time to work. At kung hindi ka mag-aantay ng panahon, mapapagod ka nga. Mayroong takdang panahon sa pagdating ng anihan and we must remain in faith until harvest time. Farmers don't plant their crops one day and reap the next day. Hindi po ganon. It takes time for the seed to germinate and to come to maturity. Ganon din naman pagdating po sa spiritual seeds. Kailangan ng panahon upang ito ay lumago. Kaya nga po ang verse na ito ay nagsasabing huwag tayong manghinawa, huwag tayong mapagod. And those who don't understand this ay madali pong naiinip at naiinis when they give money to the offering box, in the offering box, and don't see any return in their lives within 24 hours lamang. No, ang spiritual weariness ay nangyayari sa ating mga isip, and to remain faithful during this growing season until our harvest comes, kailangan nating mapagtagumpayan ang labanan dito po sa ating isip.
As the writer of the book of Hebrews said, "For consider him that endureth such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your minds." So nangyayari po ito sa ating isip, sa ating kaluluwa. Ang pangako po ng pag-ani ay nakasalalay sa ating hindi panglulupaypay o hindi panghihimagod. Ang pagkapagod po kasi at ang panglulupaypay ay dahil natatalo tayo sa labanan ng ating kaisipan. Nandito po ang battle. And there are people who are still going through the motions. Naniniwala po sila na sa Diyos at nagbibigay pa rin sila, but they have fainted in their minds. They may fool people, but God is not mocked. The Lord looks at their hearts. So, ang Hebrews chapter 12 verse 3 po ay nagbibigay ng antidote sa ating pagkapagod at panlulupaypay. Sabi niya, we must consider Jesus at ang hirap na kanyang dinanas. In comparison, any problems we have are nothing. Kaya pwede nating i-encourage ang ating mga sarili na kung papaanong si Jesus na ating Panginoon ay nakapagpatuloy at nakapagtagumpay, makakapagtagumpay rin tayo kung hindi tayo manlulupaypay. Galatia Kapitulo 6, talatang 10, kaya nga habang tayo ay may pagkakataon pa, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Ang ating pong Christian responsibility ay ang gumawa ng mabuti sa lahat. Yun po ang responsibility natin. Believers man o hindi believers. However, may priority po para sa mga kapamilya sa pananampalataya. Paul was simply saying, charity must start at home. So si Pablo po nag-instruct sa Galatians to give priority to relieving hurting brothers and sisters. Alam niyo po yung phrase na habang tayo po ay may pagkakataon pa ay naisalin sa English Bible na as we have therefore opportunity. And in the Greek language po, it is not merely to do good things kapag ka may opportunity. Hindi po, kundi maghanap ng opportunities na makagawa ng mabuti sa iba. Ganun po yung ibig sabihin. Hindi po yung nag-aantay lang tayo ng opportunity, kundi nag-ahanap tayo ng opportunity para makatulong sa ibang tao. Kung matatandaan ninyo sa book study series natin na aklat po ng Philippians, pinag-aralan din po natin to. Sinulat po ni Pablo ang ganito. Sabi niya po sa Filipos Kapitulo 4, talatang 10, "Ako'y galak na galak sa Panginoon na ngayon, pagkalipas ng mahabang panahon, ay muli ninyong binuhay ang inyong pagpapamalasakit sa akin. Sa katunayan, lagi kayong may pagmamalasakit sa akin. Wala nga lamang kayong pagkakataon." This is speaking about the desire of the Philippians, ng mga taga-Pilipos na makapagpadala ng tulong kay Pablo, pero hindi sila makakita ng pagkakataon dahil si Pablo ay nasa mahabang paglalakbay at hindi nila mapinpoint kung nasaan siya ng pagkakataong yun. Kaya kung kailan nila may papadala yung kanilang tulong. Gusto nilang tumulong, pero wala po silang pagkakataon. Ngunit dito po, sa mga taga-Galacia, si Pablo ay nagpapaalala sa kanila na habang may pagkakataon kayo ay gamitin ninyo ito upang makatulong sa iba. Naniniwala akong sa patuloy nating pakikinig sa Panginoon at sa pangunguna ng Banal na Espiritu sa atin pong mga buhay, palagian nating ikagagalak na makatulong po tayo sa bawat pagkakataon. Alam nating lahat kung paano po tayo inabot ng Panginoong Yesus at binigyan po tayo ng tunay na buhay at pag-asa at sa bagong buhay na atin pong tinanggap at sa patuloy na pagbabago ng ating mga kaisipan, lalo tayong nagiging katulad ng Panginoong Jesucristo na laging laan para sa pangangailangan ng iba. Let us continue to live out that selfless life katulad ng ating Panginoon. Ito po si Baljamin Tatlong Hari at ito po ang Life and Grace. Samahan niyo po ako sa huling episode ng Galatians chapter 6 at ito po ang pagtatapos natin sa aklat na ito ng Galatians. Ito po si Baljamin nagsasabi sa inyo, life is best lived by grace. Shalom!